di ba ikakasal na yung boss mo? Ano kaya sasabihin ng fiancé niya? Alam ba? Na hinatid ka dito kagabi? Sa kama? Babalik na naman ba tayo sa ganyan? Paulit-ulit ka na. Para ka nalang misis na putak ng putak, hindi pa naman kita asawa. Hindi ko sinasadya! Para po sa inyo. Ako po si Zarina. Friend po ako ni Atom. By the way po, here's my card. Call me if you need anything. Nagsinungaling ka kasi kay Stella. Pwedeng sa'yo maliit na bagay lang yon, pero alam mo yung... Hindi ko naman alam na babalik ang tatay eh. Ang sinasabi ko, dapat naging honest ka kay Stella. Sir Atom, may bisita po kayo. Ay, tita. Magkakilala ba kayo? Baka naman meron talaga siyang sakit, hindi lang sinasabi sa'yo. Saan mo ba kasi nakita? Sa 6th floor. Dinalaw niya kami, yung friend mo, sa hospital. Paano mo nalaman? What do you think? Nakwento mo kagabi? Ako, balak mo pa yatang ilihim kay Sarina ang kalagayan ng tatay mo. Eh bakit naman? Tingnan mo naman, oh, mukhang napaka-maunawain. Saka, tingnan mo yan, mukhang anghel. Napakaganda nitong si Sarina. Boss ko siya. Konting respeto naman po. Ma'am, sandali lang po, ha? Pwede ho ba doon na lang tayo mag-usap sa labas? Ako, mukhang manang-mana siya sa tatay niya. Napakamalihim din. Eh bakit naman kaya? Napakaganda mo, napakabongga mong maging girlfriend, di ba? So, bakit kanya itatabo? Di ba dapat proud siya sa'yo? Sandali lang, ha? Kasi naman hindi mo sinasagot yung mga tawag at saka text ko kanina, kaya tuloy nataranta ako. Napasugod ka agad ako dito. Ang mahal-mahal kasi ng mga pinabibiling gamot ng doktor ng tatay mo. Atom, kailangan mag-usap na tayo sa pagpapakimo ng tatay mo. Kailangan na kasi umpisahan eh. At talagang sinugod niyo pa ako rito para paproblemahin. Wala ho kayong karapatan na mag-demand sa akin ng kahit na ano. Dami ko pong trabaho eh. Mabuti po, umalis na kayo. Grabe, ano, kung sagot-sagutin ako, no? Kasi hindi naman ako ang tunay niyang ina. Saka, pangalawang asawa lang naman kasi ako ng tatay niya. Pero tatanggapin ko yun. Basta, pagamot niya yung tatay niya. Don't worry, tita. Maybe I can pull some strings sa hospital. I'll try my best para matulungan kayo. Just leave me your number para ma-update ko kayo. Salamat po, ma'am. Salamat. Thank you. Napakaswerte naman ni Atom sa'yo. Nakaka-inlove ka namang maging boss. Kung totoong boss ka nga lang talaga kay Atom. Sino sila? Ako po si Stella. Nurse aide po ako dito. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Kayo po ba si Artemio Menandres Sr.? Ako nga. Gusto ko lang po malaman kung kaano-ano niyo po si Ato Menandres. Anak ko siya.
Kilala mo ang anak ko? Ako po yung girlfriend niya. Sa totoo lang po, hindi niya alam na nandito ako. At hindi ko rin akalain na sa ganitong paraan po tayo magkakakilala. Akala ko kasi, Hindi ko naman inaasahan na ipagmamalaki ko ni Atong na iharap niya ako sa babaeng mahal niya. Pero masaya pa rin ako nagkakilala tayo, Stella. Nang magkaiwalay kami ng nanay ni Atong, pinangako ko sa sarili ko. Hindi siya madadamay. Pero hindi natupad yun eh. Nang maghiwalay kami mag-asawa, para ko na rin hinibalayan si Atong. Iniwan ko siya. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit galit sa akin ang anak ko. Parang naglakas loob akong bumalik. Kasi hindi ko kayang mamatay nang hindi kami nagkakayos ni Atong. May cancer ako. Pero hindi ko na pinagdarasal na gumaling pa ako. Ang hiling ko lang, mapatawad ako ni Atong. Ma'am Zarina, maraming salamat nga pala sa lahat ng concern mo para sa akin. Pero ayoko na sana abalahin ka pa dahil ang dami ko ng utang na loob sa'yo eh. Come on, Atom. What are you talking about? Nanghiram ako sa'yo ng pera noon, di ba? Kasabay nung pagtanggap ng job offer mo. Nangangailangan kasi yung girlfriend ko noon. Pero ngayon, ayoko namang iasa pa sa'yo, pati itong problema ng tatay ko. Excuse me lang po. Hello, Sarina. Hello, Tita Choleng? Yes, si Zarina po to. Tita, tatanong ko lang po sana kung meron kayong e-wallet or bank account. Magta-transfer po sana kasi ako ng money para sa mga other expenses ni Tito. Huwag niyo na lang po banggitin kay Atom, ha? Tsaka kung may kailangan pa po kayo, Tita, just let me know.
Sorry sa mga masasakit yung nasabi sa'yo, ha. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kalalim yung sama ng loob mo sa tatay mo. Sorry din sa mga nasabi ko. At dun sa mga hindi ko nasabi sa'yo. Tama ka naman, eh. Hindi mo pa ako asawa para makialam sa buhay mo. Pero hindi ko naman kailangan maging asawa mo para damayan ka sa pinagdadaanan mo. Mahal, sana pagkatiwalaan mo ko na kaya kong tanggapin, yakapin, ang lahat-lahat tungkol sa pagkatao mo. Tungkol sa nakaraan mo, masakit man yan, pangit, maganda, masaya o malungkot. Iintindihin ko lahat. At higit pa doon, mamahalin kita sa bawat oras, sa bawat pagkakataon. Talaga? Ikaw ang girlfriend ni Atom? Akala ko yung boss ni Atom. Nalilito kasi siya. Pasensya na. Nakilala niyo na po pala yung boss ni Atom? Ay, oo. Nauna pa nga dumalaw sa'yo. Akala ko talaga siya ang girlfriend. Choling. Eto na po. Kainin niyo na po. Mauna na po ako, ha. Dumalaw lang po talaga ako, eh. Babalik na lang po ako bukas, ha? Mag-ingat ka, Iha. Salamat sa mga dala mo. Sige po. Salamat. Baka ba, Choling? Ba't ka umimik ng ganun? Kabastusan yun. Naku, kapag natikman mo tong adobo sa mangga ko, mas lalo mo ako mamahalin. Mahal, kanina ka pa tahimik dyan. Mahal, ayoko na sanang sabihin sa ito, eh, pero nakangko tayo sa isa't isa na walang liman, di ba? Galing kasi ako sa tatay mo kanina. Eh, ayaw maniwala ni Tita Choling na ako yung girlfriend mo. Bakit naman? Eh, kasi akala niya yung boss mo, yung girlfriend mo. Huwag mo nang pansinin niya. Malisyosa lang talaga yung asawa ni tatay. Hindi naman siguro siya magbibigay ng mali siya kung anong basihan, di ba? Kahit nga ako napapaisip na eh. Yung boss mo, yung babae na nagdala sa'yo dito, nung lasing ka sa kwarto, di ba? Tapos, pinromote ka niya. Tapos sa kanya mo sinabi yung isang bagay na hindi mo masabi sa akin tungkol sa tatay mo. Aminin mo nga sa akin, Atom. Anong meron sa inyo ng boss mo? Mahal, wala kang dapat ipagduda. Wala kaming relasyon ni Ma'am Z. Boss lang ang tingin ko sa kanya. Maniwala ka.
hindi ko magagawang lokohin ka. Ay, isa pa, nasabi ko lang naman yung tungkol kay tatay dahil sobrang lasing ko noon. Ulitin ko, walang ibig sabihin yung pagdating niya sa akin noon. Meron pa siya mga ibang kasama. Boss ko siya, tauhan niya ako, malaking utang na loob ko sa kanya kaya pinakikisama mo siya. Maayos lang talaga yung pakikitungo namin sa isa't isa. Ganun lang yun. Aaminin ko sa mama talaga yung loob ko. Nagtampo talaga ako sa'yo. Pero ayoko na rin kasi dumagdag sa problema mo eh. Dapat mas mag-focus tayo ngayon sa pagpapagaling ng tatay mo. Yung pagbalik ng tatay mo tsaka yung sakit niya. Mas malaki yun kaysa sa personal issues natin. Kaya sana, mahal, isang tabi mo rin muna yung galit mo sa kanya. Hindi ganun kadali yan. Meron talagang mga sakit na walang lunas. Mas malala pa kaysa dun sa cancer niya. Alam ka naman, sukuan natin siya. Mahal, may karapatan kang magalit. Pero deserve din niya mapatawad mo. Maswerte ka nga, may tatay ka pa eh. Ako, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon para alagaan ko yung tatay ko bago siya mamatay. Mahal, ayoko lang pagsisihan mo to. Na pinalagpas mo tong pagkakataon na to. Pinapakailaman mo yung munang galawin. Ko lang. Kulit. Ayos ko lang. Ayos. Sakit. Hindi naman. Pasok. Stella. Tuloy. May bisita po kayo. Nak. Salamat anak ha, dumalaw ka. May dala po pala kaming prutas para sa inyo. Kita, Cholen. Salamat, Stella. Salamat. Ako din sino yung isa na dalawin yung tatay niya. Gusto rin nga po pala namin ni Atom na mapag-usapan na natin yung treatment ninyo, Tito. Eh, nabanggit po sa akin ni Atom na sinadjust daw po ng oncologist niyo yung chemo-immobilization. Yun nga. Pero di ba mahal yun, Stella? Hindi ko alam saan ako hahanap ng pambayad dun eh. Huwag na lang natin Isipin yung ituloy. pera. Kasi kung yun lang naman ang problema, kaya namang solusyonin yun. Gagawin po namin ang lahat para mapagamot kayo. Para gumaling kayo. Malalagpasan din natin to. Basta tulong-tulong tayo bilang pamilya. Kailangan ko nang umalis. Pasok pa ako. Thank you. Wala po yun. Mutya, miss na miss ko na kayo. Basta huwag mong papabayaan si Mama, ha? Yung mga gamot niya, lagi mong ipapainom, ha? Love you. Bye. Ano?
Nakausap ko si Aling Liling. Wala daw din. Pero sa tingin ko, ayaw lang talaga akong kausap. Alam mo, Mars, mahirap naman talaga yung sitwasyon mo. Isipin mo, parehas pa kayo ni Atom ng may problema sa pamilya. Mula nga na nag-umpisa yung relasyon namin ni ate, ito yung issue. Alam mo, Mars, ipit na ipit ako. Laging kailangan kong balansin yung pagmamahal ko kay Atom at pagmamahal ko sa pamilya ko. Huwag mo na lang muna isipin yan. Oh, here. Pagsamturon. Kumuha din ako ng ending. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Kumamay matanggal ko. Chef, meron pa ba tayong stock ng porterhouse tsaka ng tomahawk? Yes sir, meron pa po. Excuse me, Sir Atom. May naghahanap po sa inyo sa dining. 3 po sila. Gusto daw po kayong makausap. Umorder lang kayo ng kahit anong gusto nyo. Akong bahala. Yun. Alright. Parang gusto kong mag-steak ka. Ano sa'yo, bro? Grilled fish. Ayos. Yun lang? Boyfriend ng kapatid ko yung manager dito. Kaya sagot tayo nun. Oh, yun na pala yung bayaw kong hello eh. Mr. Manager! Asikasuhin mo naman kami. Ano bang okay dito? Magpainom ka na rin kasi balita ko, bagong promote ka daw. Rico, huwag ka manggulo. Nagtatrabaho ako ng maayos dito. Napahiya mo naman ako sa mga kasama ko eh. Tinatanggihan mo ba kami? Ano bang akala mo? Nagpapalibre kami sa'yo? Wala akong sinasabing gano'n. May pangbayad ako. Sinadya akong pagpunta rito para mag-down ng utang namin sa'yo. Huwag na kayo manggulo. Ha? Umalis na kayo! What the hell is going on here? Who are you, huh? I can have you arrested. Huwag na, Ma'am Z. Hayaan nyo na lang silang umalis. We don't need rude customers here. Get out of my restaurant, now! Tara, bro. Bounce na tayo. Out! Okay ka lang? Are you sure? Ma'am, sir, we are very sorry for the commotion. Your food is on the house. Do you give them the specials? And take care of the other customers outside. We're very sorry. Pilit niya kaming pinagbabati ng tatay ko. Kahit ayoko naman. Dapat respetuhin na lang niya yung desisyon mo. Yung nararamdaman mo. Sandaling panahon na nagkasama tayo. Para na rin ako nagkaanak. May isa lang sana akong ipapakiusap sa'yo. Huwag mong iiwan si Atom gaya ng ginawa ko. Pati yung away naming mag-ama, pinapakailaman mo. Huwag mong pilitin na magkaayos kami ng tatay ko. Dahil hindi mo maayos-ayos yung sa inyo ng pamilya mo.